Magandang araw mga kababayan. Kumusta po? Welcome po sa ating episode ngayong araw. Bago sa lahat, nais ko pong patiin ang ating mga kababayan, mga OFWs na sumusubaybay po sa atin dyan sa Guam, Singapore, Thailand, Japan, Italy, Bahrain, sa Saudi Arabia, Canada, United Arab Emirates, and United States of America. Sa lahat ng mga kababayan natin na OFWs, nasaan man kayo sa sulok ng mundo, magandang araw, welcome po sa ating episode ngayong araw. Bago tayong patuloy mga kaibigan, nais ko ring ipapabot rin sa inyo mga kababayan, kung maaari po, i-subscribe ninyo ang ating channel, Broadcasters Viewpoint. Pakishare na lang din mga kaibigan. I'm Lyndon Catulong. Ating pag-usapan nitong episode na ito patungkol dito sa hamunan po ng ating mayor ng Siyudad Davao, Sebastian Basti Duterte. Hamon niya doon sa ating Chief PNP. May hinanakit talaga itong anak ni former President Rodrigo Duterte. Katuwaan ang dating mga kaibigan. Pero sa tingin ko, itong hamon ni Mayor Basti Duterte sa ating Chief PNP, Nicolas Torre, parang makatotohanan siguro ito mga kababayan. Hindi na niya matiis ang sakit ng loob ng ginawa ng Chief PNP. Sa bagay naman, sino naman ang matutuwa? Kahit ang kayo siguro, ginanyan ang padre di pamilya ninyo. Okay lang sana, sabihin natin, kung walang nagawa sa ating bayan. Kung yung mga kurakot o kurap, siguro na opisyal natin ng gobyerno at walang nagawa, mangungurap lamang, pwede na siguro, ano po. Siguro, sabihin natin, sige na, okay na yan. Total, kurap naman yan eh. Papakain na lang natin yan sa buhaya. Pero hindi eh. Alam naman ninyo mga kababayan na ang ating dating Pangulo mga kaibigan, si Digong, meron talagang nagawa sa ating bayan eh. Kaya, ang daming naghahanap pa nito. In fact, ang daming nananawagan ng katarungan pa nga eh. Kaya gusto nila mga kaibigan, bring him home. Oh, kita mo yan? Pero bago sa lahat mga kaibigan na ating pag-usapan, mas maigi tingnan natin itong pag-treat-treating. Tinanggap kasi ni Chief PNP Nicolas Torre ang hamon ni Mayor Basti. Tingnan natin. Ipapakita ko muna mga kababayan yung hamunan. Ito, word of mouth pa. Yung hamunan nila. Pagkatapos mga kababayan, yung hamon ni Mayor Basti kay General Torre na suntukan na lang tayo. At saka yung sagot din ni General Torre. Ano po? Uunahin natin, tingnan itong hamon ni Mayor Basti kay General Torre. Gusto mo harasin ako? Harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arat ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. Aba? Matindi nga ang hamon. Matindi ang hamon ni Mayor Basti kay General Torre mga kababayan. Parang mamaya pag-usapan natin. Kasi katatapos lang yung draw boxing match ni Pacquiao at saka ni Barrios. Dito? Naging parang usapang nakakatawa. Tingnan natin pakinggan naman natin mga kababayan kung ano namang sagot ni General Torre. Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise the one. Sabi nga nung iba may mga narinig tayo mga kababayan. Mukhang yung Pacquiao Barrios fight hindi na dito mamamayang Pilipino, baka dito baka dito mga kababayan
makontento ang Pilipino sa away na ito. Tingnan, ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan. Talagang tutuhanin siguro ito. Pinagpraktisan talaga. Biro mo. Ito. Kung anong ginawa ni Mayor Basti, mga kababayan. Tingnan ninyo. Bigat ang jam. Nako. May ayan. Alaga mga kaibigan, no? Parang pinapalo pagka di ba? Marinig mo yung suntok. Well, bata pa si Basti, ha. Si Basti, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, he is 35 years old. While si General Torre mga kababayan ay 55 na. Isang taon na lang, mariretiro na nga sa serbisyo ng PNP. Sa bagay naman, pagka-praktisyado, baga nga. Ito, this time, para naman ito titingnan na naman natin itong ginagawa ni General Torre mga kababayan para pinaghahandaan daw niya ito. Makita ninyo mga kaibigan, no? Pati nga ulan na ulan, ha? Sa gitna ng ulan, nga sa kanta pa. Sa gitna ng ulan na nagpapaulan para mag-exercise talaga. Jogging talaga siya. Ayan, ipapakita natin. Tingnan niyo mga kaibigan. Talaga, pinaghahandaan mga kababayan. Hindi pa yan. Sa jogging pa lang yan. Pero itong susunod mga kababayan na video, tingnan ninyo si General Torre. Talagang pinagprapraktisan, merong kagaya rin ni Mayor Basti, pinagprapraktisan talaga mga kaibigan. Tingnan natin yung kapa niya sa gloves. Kung anong masabi ninyo. Mas mabuti na kayo na magsabi mga kaibigan kung anong galawan. Kaya ba? Kasi 12 rounds ang sabi, tingnan natin. Ito. Talaga. Sabi mo, Boss Mike! Yan. Grabe. Kita mo yun? Mga kababayan, ito ay magandang usapan talaga ito. Di lang sa hamunan, pinagpraktisan na talaga. Ayan. Nagpo-post. Ito pa. May isa pang exercise talaga niya. Tingnan niyo kung tama ba yan siya. Post up ito, ha? Ayan. Pero, sir, mukhang kailangan siguro. Parang mali ang ng post up, Hindi mo pinababa yung dibdib. Dapat ibaba flat from point hanggang sa yung balikat shoulder. Dapat flat. Kunti lang, sir, kahit na kahit na mga 60-65 years old, kaya yung push up na yun. Dapat kasi ang push up hindi yung
kunti lang ganyan. Dapat flat siya. Para pag down, ganyan. O, di ba? Ganyan ano, hindi yung naka-ilibit yung balikat. Ito. Dapat sabay. Ganyan, o. Ganyan siya. Di ba? Dumaan naman tayo. Mga kababayan, ako dumaan naman ako sa, hindi nga ako naka-police training, but lahat ng mga, siguro sa kasing edad ko ngayon, dumaan ng ROTC, dumaan ng CET, noong kapanahunan, siyempre, alam ko yung mga ganun. Because during my high school days, mga kababayan, battalion commander naman ako. Alam ko lahat ng mga exercises na paano yung tama. Ano po, sa aming eskwelahan sa high school, ganun na exercise, ganun na push-up, makakatikim ng isang palo sa akin yung mga tauhan ko pagka ganun ang klaseng push-up. Parang hindi tama Dapat flat, ibaba mo ang ang tawag niyan? Naka-bend talaga ang yung siko mo. Hindi naman naka-bend Dapat baba, straight ang ulo at saka puwit. Di naman Well, anyway, yun ang style ng push-up ni sir. Pero okay. At least pinag-push-upan. Talagang pinagkahandaan mga kababayan. Ha? Ito ang nangyari. Matapos mga kaibigan, unang lumabas sa social media, ang hamon ni Acting Mayor Basti Duterte. Bakit po Acting Mayor si Basti? Kasi po, noong last May election, 2025, ay tumakbo siya ng Vice Mayor ng kanyang tatay, si former President Rodrigo Duterte. At si former President Duterte nanalo pagka-mayor. Kaso, mayor ng Davao City, Kaso po, alam naman ang lahat na nasa dahig ang dating Pangulo, naka-detain po because, may kasong hinaharap na crimes against humanity, no? Hindi ko napapahabaan doon. Kaya po, kahit na nakakulong siya doon, nanalo pa rin siya ng mayor ng Davao. He was elected mayor ng Davao City and si Basti ay nanalo rin ng pagka-vice mayor. Kaya wala siya ngayon, mga kababayan, si former president, si Basti ang naging acting mayor. Kaya nga tinatawag na niya. Pinapaliwanag ko lang yan para mas klarong-klaro po. Baka magtaka kayo, bakit acting? Hindi na siya mayor, vice mayor siya, pinili noong May 2025, mga kababayan. Okay? So, going back dito. Sa palagay ninyo mga kababayan, tama ba ito? Ito ang mga katanungan natin. Pero bago sa katanungan natin, tinanggap ni General Torre ang hamon ni Basti na suntukan. Pero hindi ko alam kung anong suntukan. Kasi, nung nakita ninyo nag-ensayo si Basti, naka-gloves Iba kasi ang suntukan, as in fist fight. Di ba? Yung ordinaryong suntukan kasi in Bisaya, even in Tagalog, wala pong wala pong kung ano-anong mga nakalagay sa kamao. Talang fist fight. Pero siguro ang interpretation is not fist fight as in na walang gloves. Ang ginawa, nakita naman ninyo mga kababayan, nung mag-practice si Basti, ay practice mga kaibigan yun, na naka-gloves siya. Hindi lang natin alam kung yung practice na yun, na nakita sa social media, ay after yun, nung sinabi niyang, after nung hamon niya kay General Torre. At si General Torre naman, hindi rin siya hindi rin siya nagpapahuli. Alagang nagpapakita din siya ng kanyang galing. Di ba? Nakakatawa yung dalawa. Pero mga kababayan,
well, sabi ni General Torre, sige, 12 rounds vaccine. Ang bilis naman, walang preparation. Pero may isa lang sinabi ni Baste, mga kababayan. Kakasana, well, tinanggap mo yan. May challenge, yung hamon. Sige, go. Kakasa ako, may ibang statement, mga kababayan, si Mayor Baste. Kung anong, kasi may mga kondisyon, ang sabi niya, doon ang away, yung fight nila sa Manila. At maliban doon, meron pa siyang mga sinasabi para sponsors, ganito, ganyan. Pero iba, ang sabi naman ni Baste, mga kababayan, sabi niya, sige, gawin natin ito. Itong fight na ito. Pero mayroong condition ginawa si Baste. I don't know kung kakasaba dito si General Torre. Alam niyo, mga kababayan, nakakatuwa tingnan. Ano po? Itong istorya sa dalawang mga opisyal. Hindi nangyari ito, mga kababayan, ever since. Para bang, kung titingnan natin, mga kababayan, ang nangyaring ito, sa totoo lang, katawa-tawa nga. But you know, kung iisipin mo, this is issuing of disrespect, mga kababayan. This is issuing of disrespect. Alam niyo yun, wala pang, imagine, the highest ranking person sa ating kapulisan. Ano po? The highest ranking position sa ating kapulisan. At ito, the highest ranking position in the city, itong mayor, si Mayor Baste. Pero, nangyari itong ganito, mga kababayan. Ang nakita ko dapat pagka nasa ibabaw ka ang respect, dapat, mga kababayan, may pakita mo talaga yan. Ngayon, ang nangyari dito, para bang wala nang respeto. Siguro, nagawa ni Baste because sa isip niya, wala, bakit re-respeto ako? Unang-una, yung mga acts na ginagawa mo, nung hindi ka pa si PNP, hindi naman ka respeto. Parang ganun siguro. Ano po? Mga kababayan, kayo, sa tingin ninyo, itong dalawa na naging popular sa mga ganito ngayon, mga kababayan, makita ba ninyo na nandiyadyaan ang respeto ng bawat isa sa kanila? Imaginin mo, isang pinakataas na opisyal ng ating kapulisan, mga kababayan, hinamon lang ng isang mayor. At yung isang mayor, tinanggap naman ang hamon ng ating si PNP. Anong sa tingin ninyo? Tama ba ito? For your comments, just write down below. At huwag kalimutan i-share, like, and subscribe to my YouTube channel, Broadcasters Viewpoint. And huwag rin naman kalimutan i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.